Ayan mga kapanyero, halos bagong bago pa tong kama oh. Kung titingnan nyo parang ang ano pa, ang linis-linis pa, ang bagong bago pa, di ba? Kailangan pagka dumating kasi yung kukuha nito, may plastic, nakalagay na plastic, so binigyan na tayo ng plastic para yun ang instruction sa amin. Magandang araw mga kapanyero. Ito, welcome back po sa ating channel. Napakaaga pa mga kapanyero, nakita nyo naman no? Hindi pa sumisikat ang araw. Kasi mga kapanyero, ngayong araw na to i-deliver yung binili nating kama. So umorder kami ng mga nakaraan linggo. So ngayon ang schedule ng dating. Kaya medyo maaga yung gising ko. Nandito ko ngayon para ayusin, ibaba yung lumang kama. Dahil ng mga nakaraan linggon, napakasakit ng likod ko. Yun nga pala mga kapanyero, parang naiisip ko na sa trabaho nang galing yung sakit ng katawan na nararamdaman ko. Alam naman natin mga kapanyero na sa warehouse na pinagtatrabahuhan ko, buhatan doon, di ba? Physical na trabaho, buhatan. Pero hindi naman lahat mabibigat. Lalo pa yung schedule ko na 1 o'clock. 1 o'clock hanggang 9 o'clock, yun yung schedule na magaganda na hindi naman lahat puro mabibigat yung binubuhat namin sa ganung schedule. Kaya nga habang tumatagal ka sa trabaho natin, nakakakuha ka ng magagandang schedule na mas madali ang trabaho. Kumbaga seniority rin yung nangyayari. Ganun ang sistema rin namin. Kaya ngayon mga kapanyero, kung bakit ako maagang nagising, kung bakit ako maagang nandito, ito, may hawak tayong malaking plastic. Kasi yung plastic na yan mga kapanyero, umorder nga pala kami ng bagong kama. Pero kailangan mga kapanyero, pag dumating yung bagong kama na ipapadeliver natin, kukunin din nila yung lumang kama. Sila ang magtatapon. Ganon yung ginawa namin. Kasi dito, syempre iba yung tapunan ng mga kama, iba yung tapunan ng mga appliances talaga. Yung mga malalaking item na yan, iba ang tapunan yan. Meron silang sariling tapunan. Yung condition kasi ng kukuha ng lumang kama, kailangan naka-plastic for safety reason. Kumbaga hindi nila kukunin yan pagka hindi talaga naka-sealed. Kasi syempre hahawakan nila yung kama, bubuhatin nila. Paano kung meron kang nakakahawang sakit? Yun ang isang mga iniiwasan natin, di ba? So kaya nga nung umorder kami, binigyan na kami ng malaking plastic. Ilagay namin dito, ilalagay ko rito yung lumang kama para pagka isinakay nila sa truck nila, silyado. Pero sabi nila, pagka hindi nakasilyado, hindi nila kukunin. So ipa-plastic natin, ite-tape natin na maganda na talagang walang butas. Ganon yung kondisyon. Kaya ngayon napakaaga pa, ibababa natin yung ating lumang kama. Pagtatapon nila, hindi naman yung libre. May bayad din yun na $16. Kumbaga nagdagdag ako dun sa binayaran namin ng $16 para sila na ang magtapon ng lumang kama. Ganon eh. Ganun yung sistema. May bayad din, hindi rin libre. Kasi mga kapanyero, kung ako ang magtatapon, meron ditong tapunan talaga na alam ko. Kaso 20 minutes away mula dito sa condo na tinitira natin. Tapos meron din bayad doon. So doble-doble pa ang magiging bayad ko. Kasi yung travel time, yung travel cost, tapos yung bayad pa doon, hindi ko alam kung magkano. So mas malaking katipiran din mga kapanyero kung sila na ang kukuha rito nung lumang kama. Mas malaking tipid sa amin yun. Kaya nga yun, nagbayad na lang ako ng $16 para sila na ang kumuha. Hindi rin natin pwedeng isisi sa trabaho yung pagsakit ng katawan natin. Yun, kadalasan yung mga pagka nagkikwentuhan kami sa trabaho, na pag kami nararamdaman silang sumasakit sa likod nila, sa bewang nila, minsan sinasabi nila na
dahil sa pagbubuhat, dahil sa trabaho. Pero minsan, isa rin yon sa mga kadahilanan, pero mayroon pa rin namang ibang kadahilanan kung bakit sumasakit yung mga katawan natin, di ba? Yun nga yung naanuhan ko rito, na yung kamang hinihigaan ko kasi is medyo nakalubog na ng konti. Dahil matagal na rin yun, 2013 model pa siya, nabili namin yun 2014. Nung lumipat kasi kami rito sa townhouse na tinitira natin, yun na yung isa sa mga binili naming gamit na kailangan namin dito, di ba? Kaya yan mga kapanyero, kung bago ka lang sa ating channel, huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe. Pakipindot naman yung ating subscribe button para suporta sa ating channel. At ganoon din, masubaybayan nyo rin mga kapanyero yung mga dinidevelop nating Deladinco Farm dito sa mga susunod na linggo. Kung sakaling ganito pa rin ang panahon, pwede pa rin tayong pumunta ron. Hindi naman ganito katindi pa ang lamigan. Hindi tulad sa mga susunod na mga January, February, talaga iyan yung mga napakalalamig rito. Maaari pa tayo makabalik ng isa pang balik sa farm para maayos pa natin, makita pa natin kung ano yung mga pwede nating gawin dun. Kaya nga minsan mga kapanyero, yun nga, huwag nating isisi din sa trabaho yung ating mga nararamdaman, di ba? Na maaaring yung mga gamit din natin ang nakakapagpasakit ng katawan natin, lalo na sa kama, di ba? Na kailangan maayos, maganda yung kama natin na para makapagpahinga tayo ng maayos, komportable. Kaya yan mga kapanyero, sandali lang ilalabas ko yung kama kasi baka biglang dumating na yung bago nating biniling kama. Kailangan naka-plastic na yung lumang kama para bibit-bitin na lang nila, kakarga na lang nila. Kasi mabilisan din naman dito. Pagbaba nung isa, karga naman yung isa, dahil may mga i-deliver pang iba yung truck na yun. Dahil nga malaking warehouse din naman yung pinagkuhanan natin ng bagong kama natin. Kaya mga kapanyero, ilalabas ko lang, aayusin ko lang yung mga kama natin. Kung titignan nyo mga kapanyero, di ba parang bagong-bago pa. Pero yung side na to kasi, nakalundo na yan. Kasi yan yung side na hinihigaan ko. So nakalundo na siya, masakit na sa likod. Parang hindi na siya flat para sa likod ko. Siyempre sa pagtulog natin, hindi naman natin alam yung posisyon natin, di ba? So hindi natin alam na naka-curve na pala yung likod natin. Dahil nga hindi pantay, hindi maayos yung tinutulugan natin. Dun din yung isa sa mga nagkokos ng sakit ng katawan, sakit sa likod, sakit sa bewang, dahil nga hindi pantay yung ating hinihigaan. Kaya nga ito mga kapanyero, na-share ko lang sa inyo kung na wag rin nating isisi sa trabaho yung mga nararamdaman nating sakit ng katawan, di ba? So i-check din natin yung mga gamit, i-check din natin yung tinutulugan natin, yung pinagpapahingahan natin, kung komportable ba yung katawan natin, naka-flat ba yung katawan natin. Ganun na-share ko lang to sa inyo dahil nga ito yung isa sa mga nararamdaman ko rito na baka yun ang solusyon. Dito sa trabaho namin, meron kaming insurance para sa massage. Yun nga, ginagamit din namin yan na paminsan-minsan sa loob ng isang taon, parang 8 beses yata, o 7 o 8 beses na pwede ka magpamassage. Yung insurance namin sa massage, hindi naman libre yun. So meron kaming binabayaran every paycheck namin. So sayang din. So ginagamit din namin yun para rin sa aming katawan, di ba? Pero kahit naman gaano karami ang pagmamassage mo, kung hindi naman iyon ang dahilan kung bakit sumasakit yung katawan mo, mahirap din, di ba? So sayang lang din yung pagpapamassage mo. Kaya ngayon, i-check nyo lang din yung mga i-check nyo rin yung hinihigaan nyo para makasiguro kayo na hindi naman sa trabaho nang gagaling yung
sakit ng katawan na nararamdaman nyo. Kung meron kayong nararamdaman, ito na i-share ko lang to sa inyo mga kapanyero, dahil nga ito yung nararamdaman ko, na hindi ko naman sinasabi na yung nararamdaman ko, nararamdaman nyo rin, i-check nyo rin. Ganun eh. Siyempre yung mga ganitong sitwasyon na pagsakit ng katawan, huwag nating ipagbawalang bahala, dahil nga hindi natin alam, baka pabayaan natin, lalong lumala, mas mahirap, di ba? Mas mapapalaki pa ang gastos natin, mapapalaki pa ang perwisyo sa atin, hindi tayo makapagtrabaho dahil lalong lumala yung sakit ng katawan natin, di ba? Kaya nga ito, na-share ko lang sa inyo itong ganito na ginagawa ko, kasi meron dapat akong bibilin na isang gadget. Yung bibilin ko, syempre panlaro lang din yun, hindi ko muna bibilin yun, ito muna ang inuna ko. Siyempre kung ano yung mga una natin na pangangailangan, iyon muna ang kailangan nating bilhin, di ba? Lalo pa to, kama na talagang kailangan natin to tuwing gabi, tuwing pagdating natin galing ng trabaho. Siyempre gusto nating nakarelax, makapagpahinga tayo ng maayos. Siyempre ito yung spring nito sa ilalim, sa loob. Siyempre hindi natin alam kung mababa na yung iba, di ba? Hindi natin alam kung nagpa-function pa yung spring nito, dahil may spring to sa loob eh, yun yung nagpapalambot nito. I-cancel ko muna yung pagbili ko dun sa isang bagay na yun, na sa susunod ko na lang i-share sa inyo kung ano yung mga bibili natin, mga ibang gadget natin na gusto nating bilhin para sa sarili natin. Kaya inuna ko muna tong pagbili, kasi mahal din yung kama na binili natin eh. May mataas din ang presyo. Ito noong mga panahon na to, 12 years, 11 years ago, nasa 799 to. Kasi may price pa sa ilalim eh. Nadurong pa yung resibo. 799, 10 years ago. Itong presyo nito. Ang mahal din, di ba? Pero ito, may mga kasabay to, kasi may kasama, hindi lang to mattress, may kasama tong talagang kama, isang set siya na binili namin, inutang namin to, hinulug-hulugan din namin to ng 2 taon, na yun yung ginagamit natin na gumagamit tayo ng card na walang interest, tapos huhulugan mo monthly. Ginamit namin yung equal monthly payment na tinatawag namin for 2 years. Eto, di ba nabanggit ko naman na sa pagtira natin sa townhouse, kahit naman saan ditong townhouse, may mga rules na bawal magtapon ng mga malalaking item katulad nito, malalaking furniture, malalaking item, bawal magtapon sa regular natin na tapunan. Kasi dito talagang meron tayong regular na tapunan, iba yung recycle, iba yung mga garbage, ganun eh, magkaiba siya. Itong mga ganitong tapunan, meron kami rito 2 beses sa isang taon na maglalagay ng malaking bin, malaking container ang condo management dito, para lahat ng malalaking item namin doon namin itatapon ng libre. Ganun eh, ganun yung isa sa mga rules namin dito. Ngayon mga kapanyero, alanganin yung pagbili natin ng kama, ng mattress. So walang bin kasi summer yun. Tuwing summer may lumalabas na isang schedule na itatapon mo lahat ng mga garbage mo na malalaki. Ganun eh. Pero tignan nyo mga kapanyero, puntahan natin yung basurahan natin na meron ding mga pasaway na ano eh. To, share ko lang din sa inyo to, na alam natin na bawal, pero ginagawa pa rin dito. Kahit dito sa condo namin, kahit dito sa townhouse na tinitira namin, marami rin mga pasaway na ito yung ito yung basurahan namin, na ito yung sa recycle, ito yung sa garbage, pero meron pa rin nagtapon ng kama. Ayan no, lumang kama, di ba? O yun lang ang laman, di ba? Kama rin yan. Pero yan mga kapanyero, bawal yan. Nakita nyo naman, di ba? Tuwing katapusan ng buwan, may dumarating sa aming letter from condo management
na yun nga, nagre-remind na bawal yung maglagay ng mga malalaking items sa basurahan, yung mga ganyan, kasi may sariling ano yan may sariling tapunan yan. Pero meron at meron pa rin. Yun nga, nakita nyo naman, may nagtapon na naman na kama, di ba? Na pareho lang din tayong magtatapon ng kama, pero tayo yun nga, sumunod rin tayo sa regulasyon sa patakaran dito. Mahirap din naman na sa konting halaga sa $16 tapos ganun pa yung gagawin natin, di ba? Kung gugustuhin naman natin mga kapanyero, meron naman talagang tapunan na kung gusto natin itapon doon. Kaya lang yun nga, hindi natin maiwasan o hindi natin malaman kung ano yung kadahilanan. Talagang meron at meron pasaway dito. Ganun din para sa Pilipinas, di ba? Na-share ko lang sa inyo mga kapanyero. Maraming salamat. Hanggang sa muli.